Parang ang hirap huminga dahil sa mga nalaman niya. Masakit sa dibdib. Parang paulit-ulit lamang siyang ginagawang tanga ni Enzo. Kung balak pala siya nitong tapusin, nung una pa lang, dapat ginawa na nito agad. Hindi dapat nito pinaabot ng ganito. Parang gusto nitong parusahan talaga siya ng todo. Kaya tama ang ama niya. Lalayo na lamang siya. Habang nandito siya ay wala siyang ibang makukuha kung di pa sakit. Bakit napakamakasarili ni Enzo? Wala naman siyang ibang ginawa kundi ang mahalin nito. Pero bakit ito ang sukli ng lalaki sa kanya? Sumakay sila sa kotse ng ama. Mukhang ito na ang huling araw na masisilayan niya ang Paredes. Kung babalik man siya dito ay baka tuluyan niya na lang nakalimutan ang nararamdaman kay Enzo. Gusto niya na lang kalimutan ng lahat kahit imposible yun. Pero sisikapin niya kung yun lang ang daan para matahimik ang buhay niya. Bibitawan niya ang kumpanya at ibabalik dito. Ito ang dapat na nagpapatakbo at hindi siya. At ang annulment, hindi niya pa alam kung kailan niya magagawa yun. Hindi niya pa alam kung kailan niya ito kayang harapin ulit. Mukhang hindi pa ngayon. Baka balang araw. Mama! Narinig niya sa kabilang linya ang boses ni Liam. Kinumusta niya ito habang nasa biyahe siya. Kumusta ka? At ang aming maliit na Treya dyan? We're good, Mama. Kailan ka uuwi? Mapait siyang napangiti. Ngayon, baby. Uuwi ngayon si Mama. Where are you now? Sa bahay natin, Mama. Wala tayong pasok ngayon. Okay. Prepare yourself, baby. And Treya too. I'll explain pagdating ko dyan mamaya. Opo, Mama. Binaba niya ang cellphone at napatingin sa labas. Mataas na ang sikat ng araw. Bumuntong hininga siya. Kanina pa may sumusunod sa atin, sir. Nagsalita ang tauhan na katabi ng driver. Napatingin siya sa likod. Namilog ang mata niya nang makita ang pamilyar na sasakyan na nakabuntot sa sinasakyan nila. Enzo! Mahina niyang usal. Kinabahan siya. Sumakit at sumikip ang pakiramdam niya sa dibdib. Talaga bang itutuloy nito ang plano sa kanilang mag-ama? Talaga bang wala na itong ibang iniisip kundi ang maghiganti? Keep on driving. Hayaan mo siya. Kalmado ang boses ng kanyang ama at mukhang hindi naman kinabahan, gayong alam niyang may masamang balak si Enzo sa kanila. Mas binilisan ng tauhan ng ama ang pagpapatakbo, kaya lang ay hindi magawang makalayo ng sasakyan nila mula sa sasakyan ni Enzo. Nakipagkarirahan pa ito. Ngunit sa unahan ay nasigitan na sila ni Enzo at nagdrift ito at sinadyang iharang ang sariling sasakyan sa sasakyan nila. Napasigaw siya sa takot at gulat. Walang mangyayari sa kanila. Pero alam niyang mas malala ang mangyayari kay Enzo kung nabunggo nila ito. Mabuti na lang at nakapag-brake naman ang driver. Talaga bang magsusuicide ito para lang makuha ang gusto nito? Para lang makaganti, itataya nito ang buhay nito? Namilog ang mata niya nang makarinig ng pagkasa ng baril mula sa mga tauhan ng kanyang ama. Teka, Papa! Please, baka pwede naman pag-usapan ito. Mas nanaig pa rin ang takot niyang masaktan si Enzo. Ine-expect niyang makikipagbarilan rin si Enzo sa tauhan ng ama niya. Malamang at gusto nga naman nitong gumanti sa kanila. Pero at least, handa tayo, Serena. Bumaba ang ama niya maging ang mga tauhan. Nasa loob pa siya ng sasakyan nang matanaw ang pagbaba ni Enzo. Ini-expect niyang tututukan nito ng baril ang ama niya. Pero bumaba nang walang bitbit si Enzo. Bakas ang pagod sa mga mata habang nakatingin sa kanyang ama. Binuksan niya ang windshield ng sasakyan. Ibalik mo ang asawa ko. Bumungad sa tenga niya ang baritonong boses ni Enzo. Napaawang ang labi niya. Napalunok siya kalaunan at nakaramdam ng matinding sakit sa kalooban. Kukunin siya nito? Para ano? Para patayin? My answer is no, so you better back off. Kalmado pa rin ang boses ng kanyang ama. Hindi na niya natiis at bumaba na siya nang may mga pag-uusap ang dalawa na di niya naririnig. Saktong pagkababa niya sa sasakyan nang marinig niya ang susunod na sinabi ni Enzo. Ano pa ba ang kulang? I can give you everything you want, even my life. Just give me back my wife at hayaan mo kaming mamuhay ng mapayapa. Natigilan siya sa narinig. Ano yun? Di ba dapat ay sinusumbatan na ni Enzo ang ama niya dahil sa pagpatay ng papa niya sa ama nito? Pero iba ang naririnig niya. Kaya nga hindi ko tinanggap nung ibigay mo ang lahat ng ari-arian mo. You let your own company handled by Serena. Dahil tinanggihan ko yun.
But that doesn't mean na ayos na. Hindi ko pa rin kayang ipagkatiwala sa mga tulad nyo ang buhay ng apo at anak ko. Hindi ako boto sa'yo para sa anak ko. Napaawang ang bibig niya nang marinig yon mula sa ama. What do you want me to do? May bigat sa boses ni Enzo. Leave my daughter alone. Hindi mabubura nito ang lahat ng ginawa ng ama mo. Surely yes, susunod ka sa yakap ng ama mong traidor. At hindi ako papayag na maranasan ni Serena yon. Kaya ngayon pa lang ay pag-aralan mo ng lumayo at kalimutan sila. Parang may hindi tama sa nangyayari, kaya humakbang siya palapit. Nang mapansin siya ni Enzo ay agad itong napabaling sa kanya. Walang pag-aalinlangan na agad itong kumilos upang lumapit sana sa kanya. Pero agad itong pinigilan ng tauhan ng ama niya. Serena, may pagsusumamo sa boses ni Enzo. Hindi niya makita kung saang banda niya paniniwalaan ang papatayin siya nito. Bakit ito ang nakikita niya? Nalilito na siya. Go back inside, Serena. Utos ng ama niya. Hindi pa rin siya kumikilos at nagulat siya nang balingan siya ng ama na may galit sa mga mata. Serena! Bahagya siyang natigagal sa tono nito. Hindi siya nasanay sa ganitong side ng kanyang ama dahil simula noong makilala niya ito at nakasama ay hindi ito naging matigas sa kanya. Ngayon lang. Ginagawa ko ito para sa'yo. Kaya makinig ka sa akin at bumalik ka sa loob ng kotse. Fuck! Talk to me, Serena! Nagpupumiglas naman si Enzo. Nalilito siya kung sino ang pakikinggan niya. You can't be with this man. Mas makinig ka sa akin. Ungot ng kanyang ama. Napasinghap siya nang suntukin ng isa sa tauhan ng ama niya, si Enzo. Hindi lumaban si Enzo at nanatili na nakatayo at nakatingin sa kanya. Tumigil kayo! Pinapapasok pa rin siya ng ama sa kotse, pero bingi na siya. Ang gusto niya na lang gawin ay patigilin ang mga tauhan ng ama niya sa ginagawa ng mga ito kay Enzo. Kaya lang ay hinila siya ng ama niya palayo doon. Basa na ang pisngi niya ng luha. Papa, please, patigilin mo sila! Maawa ka kay Enzo! Hindi nakinig ang ama niya sa kanya. Nagpupumigla siya pero hindi siya makawala. I sent my men to take you out of here pero tumakas ka. I didn't know that you're hard-headed like your mother. Natigilan siya sa narinig. Ano? Kung sana sumama ka na lang sa kanila. Dapat kanina ka pa nakaalis. Bakit tumalon ka pa sa dagat? Hindi agad siya nakapagsalita. Ibig sabihin, yung mga dumukot sa kanya ay mga tauhan ng ama niya? Inakala niyang kay Enzo yun. Pero ngayon, narinig niya mismo sa bibig ng mismong ama niya na ito mismo ang nagpadukot sa kanya para ialis siya sa paredes. Ikaw, Papa? Get inside the car, Serena. We have to go. Now! May tigas sa boses ng ama. Akmang ipapasok na siya nito sa kotse nang makarinig siya ng malakas na putok ng baril. Kinakabahan at otomatikong napatingin siya sa gawin ni na Enzo. Namilog ang mata niya. Parang tumigil ang paghinga niya nang bumungad sa kanya ang di inaasahang senaryo. Si Enzo, sapo ang tagiliran. May tama ito ng baril doon at duguan. Matigas ang ulo, sir! Ani ng tauhan ng papa niya. Nakaupo na si Enzo sa kalsada at balak pa rin na tumayo. Nanginginig sa galit na pinalis niya ang kamay ng ama. Agad niyang tinakbo si Enzo. Huwag kayong lumapit! Akmang lalapitan siya ng mga tauhan ng kanyang ama. Ramdam niya ang mga titig ni Enzo. Bakas ang pag-asa sa mga mata nito at nasasaktan siya sa mga tingin na yun. May hindi tama sa mga nangyayari at kailangan niyang maintindihan yun. Marami siyang itatanong ngayon kay Enzo. Kaya ko pa mag-drive. Ungot ni Enzo. Umiling siya. Ako na! Napaawang ang bibig nito. Tama. Sa tagal ng panahon na nawalay ito sa kanya ay marami siyang natutuhan. She learned to drive a car dahil maaaring wala ng asawa na susundo sa kanya. She learned to run a business dahil wala na ang asawa para magpatakbo nun. After he left, she learned to stand alone. O siguro, simula pa noon ay talagang independent na siya at nagpapasalamat siya dun dahil naging matatag siya hanggang sa ngayon. Inalalaya niya si Enzo nang tumayo ito. Sapo pa rin ang tagiliran. Dediretso sila ngayon sa pinakamalapit na ospital para mapagamot ito. Kahit anong sabihin mo, Papa, sa asawa ko pa rin ako uuwi. Namamasa ang mata ng balingan ng ama. Bali-balik ta rin man ang mundo ay siya pa rin ang ama ng mga anak ko.
Sa kanya kinabig si Enzo para makaalis. Nakatulala lang ang ama niya at hindi alam ang sasabihin. "Boss, susundan namin!" Presenta ng isa sa tauhan. Handa na ang kasamahan para sumunod, pero tinaas ni Benedict ang kamay upang pigilan ang mga tauhan. "Hayaan nyo na sila. Tutuloy na tayo. Naghihintay ang private plane pabalik ng syudad." Tumango ang head ng tauhan ni Benedict at pinagbuksan ang amo ng pinto para makapagpatuloy na sa biyahe. Minsan na rin na pinili ng ina ni Serena ang ama ni Enzo. Hindi totoong ang ina ni Benedict ang dahilan ng paghihiwalay nilang dalawa, kundi ang ama niya. At ngayon ay ang anak niya naman ang binawi ng anak nito sa kanya. Huwag lamang sasaktan ng Enzo na yon ang kanyang anak at baka mapatay niya ito kapag nangyari yun. Kapag magkakaroon siya ng pagkakataon, ay hahanap siya ng paraan para mapaghiwalay ang dalawa. Hindi pa dito nagtatapos ang lahat dahil hindi siya papayag na mapunta ang anak niya sa anak ng traidor na yun. Napangiwi si Serena habang pinagmamasdan ang pagtanggal sa bala mula kay Enzo. Habang simple at kalmado lang na pinagmamasdan ni Enzo ang kanyang reaksyon. Namumula ang nurse na naglagay ng cast kay Enzo. "Salamat po, Dok." Baliw niya sa doktor na nagtanggal ng guwantes. Ngumiti ang doktor at tumango. "I will give you the prescription later, Mrs. Vitiello." Pagtatama ni Enzo sa lalaking doktor. "She's my wife. We will see you later, Doc." Natatawa na tumangu-tango ang doktor. "Okay, I have to go." "Thank you, Doc." Nagpasalamat muli siya dahil mukhang walang balak magpasalamat si Enzo sa doktor. Naramdaman niya ang kamay nito na humawak sa kamay niya. Napabaling siya sa may-ari ng kamay na yon. Bumungad ang seryosong mata ni Enzo. "Come here." Anito, saka bahagyang hinila ang kamay niya para mapalapit dito. Isinampay nito ang dalawang kamay niya sa magkabilang balikat nito at pumaikot ang braso sa bewang niya para yakapin siya doon. Agaran niyang naramdaman ang init sa katawan nito. Isinandal nito ang ulo sa kanyang dibdib. Ilang saglit ay hindi niya na napigilan ang maiyak. Namiss niya ito ng sobra. Nang mapansin nito ang pag-iyak niya ay agad itong tumingala at napaawang ang labi. I'm so sorry." Pinahid nito ang luha sa pisngi niya. Imbis na hayaan ito sa pagpahid lang sa luha sa pisngi niya, ay hindi niya napigilang sugurin ito ng yakap. Umulupot ang braso niya sa leeg ng asawa. Narinig niya ang mahina nitong tawa. Habang humahagulgol siya ay parang tuwang-tuwa pa ito sa pag-iyak niya. Sa ospital na muna sila kumain. Gusto nitong sumama sa kanyang bumili sa baba pero matigas ang pagtanggi niya. Gusto na rin itong ma-discharge agad, mismo sa araw na yun, pero napilit niyang magstay muna doon. Hinayaan niya na muna ang lahat. Hindi na muna siya nag-open ng topic tungkol sa pagitan ng kanyang ama at ni Enzo. Saka na kapag nakauwi na sila. "You know I hate that doctor. Did he ask for your number?" Kunot ang noo ni Enzo matapos na naman na bumisita ang doktor na nagtanggal ng bala dito. Chinek nito kung okay na ba ang kalagayan ni Enzo. Tapos, yung asawa niya kanina pa mukhang iritado. Nalilito na umiling siya. Hindi. Pero nagbigay siya ng number para matawagan kapag may nangyari. Nanatili pa rin na iritado ito na nakatingin sa kanya. Natatawa siyang hinampas ang braso nito. "Ano ka ba? Dapat nagpapasalamat ka dun sa tao. Tinulungan ka niyang tanggalin ang bala dyan sa tagiliran mo. Utang mo rin sa kanya ang buhay mo." "Kaya ko rin magtanggal ng bala sa katawan ko. Ilang beses ko na tong ginawa." Napanganga siya sa narinig dito. Hindi niya lubos akalaing kaya nitong gawin yon sa sarili. Kaya pala wala man lang itong reaksyon ng tanggalin ng bala dito. At ilang beses na kaya itong tinamaan ng bala? Kung magsalita ito, halatang sanay na sanay. Well, what do you expect sa isang mafia boss na katulad niya? Napabuntong hininga siya. Bahagyan nitong hinila ang kamay niya para makulong ulit sa yakap nito. Niyakap siya nito mula sa likuran, saka sinubsob ang muka sa batok niya. Ramdam niya ang mainit na hininga nito doon. "I'm jealous." Walang pakundangan nitong amin. "I'm sorry." Bahagya siyang natawa. Ano pa ba ang bago dito? Noon pa ganito na rin naman ito sa kanya. Kaya nga nagulat siya nung ganito rin ito umamin noong serious pa lang ito. "If I stay here for this day, can we switch doctors? Yung babae na lang sana." Demand nito. Humigpit ang yakap nito. "Okay." Tumango siya. Nanliit na naman ang mata nito. "Okay lang ba sa'yo?" Tumango siya. Bakit naman hindi? Kung komportable ito sa ganun.
Bakit? Humarap siya dito at nalilito. Ha? Yun ang gusto mo, di ba? Hindi ka magsiselos? Tanong ba yun o suggestion? Required ba na maging selosa rin siya? Naningkit ang mata nito sa kanya. Napaikot ang eyeball niya dito. Oh my God, Enzo! Hindi ako tulad mo! Unang araw pa lang, okay na ang lalaki. Pangalawang araw ay payapa na silang nakabalik sa mansyon. Nabalitaan niya ang pagbalik ng ama niya sa city. Akala niya nung pakasalan niya si Enzo ay okay na ang lahat, na nagkaintindihan na at walang samaan ng loob sa bawat isa. Pero ang ama niya pala ang isa sa tutol dun. Nag-video call sila ng anak niya. Si Enzo ay kanina pa seryoso. Nasa tabi niya ito at mukhang kabado rin. Alam niyang dapat na sa pag-uwi na dapat nila kausapin ang anak. Yun din dapat ang plano ni Enzo. Pero napapansin niyang mayat-maya na lang ito tinatanong kung ano ang itsura ni Treya. Kung ano ang mga gusto ni Treya. Kung ano ang hobby ni Liam ngayong lumalaki na ito. Napakarami nitong tanong tungkol sa mga bata. Halatang gustong-gusto na nitong harapin ang mga anak nila at makasama ang mga ito. She's awake, Mama! Look! Iniharap nito ang kamera sa naglalarong kapatid. Kakagising niya lang and she's playing right away. Then that's good. Alanganin siyang ngumiti at napabaling kay Enzo. Napanay lang ang pag-igting ng panga. Liam loves his father. Nung mawala si Enzo ay hindi rin ito halos kumain. Nung ipanganak niya si Treya ay saka lamang ito tila nagkaroon ng tsansa na mabuhay na masaya. At hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon nito ngayon kapag nalaman na buhay ang ama na inakala nitong patay na. You said you have something to tell us, Mama. Yaya said you called today for it. What is it, Mama? Naghintay ako kagabi sa'yo. Sabi mo, uwi ka na eh. Sabi ni Yaya baka raw sumabit pa ang anchor ng ship kaya natagalan ka. Napaawang ang labi niya. Sinabi niya kasi dito na uuwi na siya doon kahapon. May kasalanan pa siya sa anak. Hindi niya natupad ang sinabi. Sorry, baby. Pero ngayon, sure na si Mama na makakauwi na dyan. Namilog ang mata ng anak at agad nilapitan ang bunsong kapatid para yakapin. Baby, uuwi na si Mama. Narinig mo yon? Umigting ang panga ni Enzo at nanatiling nakatitig sa kanya. Bakas ang guilt sa mga mata nito. Pero may kasama ako, baby. Sasama raw siya pa uwi dyan. Natigilan ang anak niya. Is it your boyfriend, Mama? Mahihimigan ang lungkot sa boses ng anak. Kahit may lungkot sa boses, ay alam niyang kung gagawin niya ngayon ay bukal sa loob na tatanggapin yun ng anak. Kilala niya si Liam. Mas malalim pa ang pangunawa nito kaysa sa ibang bata na kaedaran nito. Mas pipiliin itong mapasaya siya kaysa sa pagtuunan ng pansin ang sarili nitong kaligayahan. Hindi, baby. So, sino yun? Kaibigan mo po ba? No. Maiiyak na siya sa itsura ng anak. Ibinigay niya ang cellphone niya kay Enzo. Gumalaw ang bagang nito bago humarap sa kamera. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa paligid. Ilang saglit ay nagsalita rin ang anak niya. Papa? Ramdam niya ang panginginig sa boses ng anak. Oo, baby. Papa! Sunod ay ang paghagulgol ng anak. Napaiwas siya ng tingin kay Enzo. Parang kinukurot ang puso niya sa iyak ng anak. Is it really you? Can you make it closer? I mean, camera mo? Ginawa naman ni Enzo ang gusto ng anak. It's really you? May nginig pa rin sa boses ng bata. Pero nilibing ka na, Papa. Nakita ko! Hindi makapagsalita si Enzo. Nanatili itong nagmamasid at panay ang paggalaw ng panga. Pwede ba sumama ka dito kay Mama bukas? Please, Papa? Sure, baby. Magkikita na tayo bukas. Okay. Kailangan mo ba ang isang bagay? Umiling si Enzo. Just hug me pagdating natin, and that's fine. Oo po. Gagawin ko. Hinayaan niya ang mag-ama na mag-usap. Ngayon, hindi na kailangang magtanong ni Enzo sa kanya dahil masiglang ikinuwento ni Liam ang lahat. Alam niyang sabik na itong makasama ang mga anak nila at hindi nila bibiguin.